Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa. Welcome po sa ating pong virtual service sa oras na ito. Mapagpalang gabi sa bawat isa. Welcome po sa Jesus the Only Way Family Church sa ating pong every Wednesday na virtual service. At mapalad po tayo sapagkat muli tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral at makapag-nilay o makapagsaliksik ng salita ng Diyos. Sa oras pong ito ay nais ko po kayong imbitahan na ilike yung ating page. At kung nais niyo pong balikan yung ating pong mga nakaraang mga pag-aaral ay meron po tayong Facebook page, meron tayong YouTube account. At ang ating pong virtual na gawain ay ginaganap natin every Wednesday, 7 p.m., 10 a.m. ng Sunday at 7 p.m. ng Sunday. Ako nga po pala si Brother Neil Gakutan at dito po kami sa Commonwealth, Quezon City. At sa oras na ito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos ng Biblia. At medyo sa tingin ko may kabigatan itong aking ituturo ngayon, pero ang panalangin ko ay maintindihan natin at maunawahan natin. Hindi naman tayo lalayo sa Biblia. Sapat wala tayong ibang pwedeng pagkunan na referensya upang patunayan ang mga katuruan o pagtuturo, kundi ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, nag-iwan siya ng kanyang salita, ng Biblia, upang ito ang ating maging gabay, upang tayo ay hindi madaya at tayo ay makalaya sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan na magpapalaya sa atin, sabi ng Biblia, sabi sa John chapter 8. Aking pong paksa ngayon ay tinatawagin ko po itong paganism in the church. Medyo awkward pakinggan, dahil pag sinabing hindi mo dapat pinapagsama ang paganismo at iglesia, sapagkat sa Biblia, pag sinabing iglesia, ito yung nagtuturo ng totoo at ito ay sumasamba sa tunay na Diyos, samantalang ang paganismo naman ay hindi ito sumasamba sa tunay na Diyos. Pag sinabing paganism practices, ito po isang grupo o reliyon na tinatawag o paniniwala na sumasamba sa maraming Diyos instead na sumamba sa isang tunay na Diyos. Pangalawa, ito po yung mga sumasamba sa nakikita instead sa Diyos na hindi nakikita. Alam naman natin ang Diyos ay hindi nakikita. At ito yung mga ginagawa, pagpapractice nila na pagsamba sa gawa ng tao o mga larawan. Iba't ibang uri ng larawan ng tao o ng mga may buhay, hindi lamang po tao, pati mga hayop o ano pa mang mga bagay, katulad ng mga nakamanghang mga bagay na nilikha ng Diyos, ang buwan, mga bituin, araw, ay ito'y kanilang sinasamba. Kahit ang bato ay kanilang sinasamba. Ito po yung paganismo. Kaya sabi ko nga, awkward pakinggan, ang paksa na ito, paganism in the church. Pero ang katotohanan ay dapat sana ang iglesia, ito ang tutulong sa atin upang tayo ay unti-unting makalaya, hindi lang unti-unti kundi totally na makalaya tayo mula sa paganismo. Sapagkat lahat tayo ay nanggaling sa ganung pong paniniwala. Hindi po totoo, hindi po tunay ang ating paniniwala at paglilingkod noon at pagsunod sa Diyos. At ibinibilang tayo na tayo mga pagano. Katunayan, sa Biblia, ang mga hintil, karamihan ng mga hintil ay tinuturing na mga pagano. Kaya inasahan dapat natin ng iglesia, ang church. Ito ang magtuturo sa atin at gagamitin upang tayo'y mahikayat na makalaya mula sa pagpapractice ng paganismo. Makalaya tayo mula sa mga hindi tunay na pagsamba, makalaya tayo mula sa mga pagsamba sa hindi totoong Diyos. Dito po sa akin pong babasahin sa ating teksto, sa Deuteronomy chapter 4, Deuteronomio kapitulo 4, talatang 15. Kaya mabasahin ko po 15, 16, 17, 18, 19. 5 talata po ito. Sa inyong mga tahanan ay
basa kayo sa akin at pagkatapos kong basahin ito, tayo po'y mananalangin, pangsamahan tayo ng Diyos. Ganito sabi ng Biblia, nang nakipag-usap ang Panginoon sa inyo sa bundok ng Sinai, mula sa gitna ng apoy, wala kayong nakitang anyo ng Panginoon, kaya bantayan ninyo ang inyong mga sarili. Ang Biblia po ay nagpapaalala na bantayan natin ang ating mga sarili. 16, na hindi ninyo dudungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng anumang anyo o imahen ng Diyos-Diyosan, lalaki man o babae. Malinaw po yan, sabi ng Biblia. Ang ginagamit ko po, binabasa ko po ay ang dating Biblia o King James Version sa English ang katumbas. Sa 17, hayop na lumalakad o lumilipad. 18, gumagapang o nakatira sa tubig. 19, huwag kayong maakit sa pagsamba sa mga bagay na nasa langit, sa araw, buwan at mga bituin. Ang mga ito ay nilagay ng Panginoon na inyong Diyos para sa lahat ng mamayan sa buong mundo. Manalangin po tayo, pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo sandali. Amin naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pong banal na salita, na ito po ang gamitin niyo pong gabay sa amin upang kami po Diyos ay makasumpong ng katotohanan, ng tunay na pagsamba at tunay na pagsunod sa iyo, Panginoon. At samahan niyo po kami, ang lingkod mo po Diyos, samahan niyo po sapagkat wala po akong magagawa sa aking sarili kung wala ang kaloob at wala ang gabay ng banal mong Espiritu, Panginoon, sa pagtuturong ito. Sapagkat sa iyo po ako umaasa, hindi po sa galing at hindi sa karunungan, wala po ako nito, Panginoon, at kundi sa iyong biyaya at awa, Panginoon, ay nawa mabigay sa amin ng kaliwanagan, o Diyos, ang pagtuturong ito. At ang pagtuturong ito, magbigay sa amin, Panginoon, ng kalayaan, Panginoon, mula sa paganismo, sa pagsamba, sa paglilingkod sa hindi totoong Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos at tayo po ay sumasamba sa anumang mga nilikha o gumawa ng larawan, lalaki man o babae, kasi po meron pong karakter ang Diyos na sinabi sa Exodus chapter 20 verse 5, ganito po sabi ng Biblia, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ang Diyos pala ay seloso. Kaya, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ang pakahulugan ng Biblia sa pagsamba sa ibang Diyos, liban sa Diyos na totoo, sa tunay, ay pagkapuot sa Diyos. Kaya akala mo, tama yung ginagawa mo na pagsamba sa Diyos mo na nakikita. Yung pala, sabi ng Biblia, ipinapakita lamang nito, pinapadama mo lamang sa Diyos na napupuot ka sa tunay na Diyos. Kaya aralin natin the idolatry in the church. Kasi ang malungkot po, kung bakit ko po ito nagawa itong outline na ito, itong pagtuturong ito, napansin ko sa mga iglesia, katunayan niyan, ang katawan ng Panginoon sa krus, ito ay sinaunang simbolo na ginamit sa loob ng mga simbahan, ng lumang relihiyon, katulad ng Catholic o Catholic or Eastern Orthodox, Anglican, and Lutheran churches. At ngayon, maging ang mga Christian churches, napansin ko po ito. At unti-unti ko napapansin habang lumalaon. Ako po naligtas 1989. At salamat sapagkat ang napuntahan kong simbahan ay sinisikap na makalaya mula sa paganismo. Sinisikap na mamuhay na ang practice ay ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Biblia. Ako po ay bunga ng discipleship at bunga po ako ng paghuhubog ng aming pong mga pastor. Dahil doon, hindi po ako
lumayo, kundi sinikap ko na ma-maintain o hindi malayo sa linya ng aking pong mga natutunan sa pag-aalagad. Tandaan natin, sa pag-aaral ng Biblia, ay kailangan natin ng gabay ng banal na Espiritu. Kaya, kung nais mo matintindihan, kung nais mong maipaliwanag o ibaituro ang salita ng Diyos, ngayon pa lamang ay hilingin mo sa Diyos na mabautismuhan ka ng banal na Espiritu. Sangkapan ka ng banal na Espiritu sapagkat ang utor ng Biblia, ng salita ng Diyos, ay ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Balikan ko po, even the Christian churches are being infiltrated by paganism. Pinasok na rin ang paganismo maging ang mga simbahan. Hindi naman po simbahang reliyon na matagal na nag-i-exist sa mundo. Maging yung mga churches ngayon, ay napansin ko, dahil ako po ay nanggaling ng Nabotas, napunta ako ng Tondo, nag-pioneer po ako doon, na mapunta ako dito sa Quezon City, naging associate po ako ng isang simbahan, at nakita ko yung mga iba't ibang practices ng mga simbahan. At hanggang sa mabuo itong Jesus the Only Way Family Church, na magsimula kami ng aking pamilya, at napansin ko na hindi ko alam kung namamalayan o hindi nila namamalayan na ang paganismo ay pumapasok sa loob ng iglesia. Tulad ng nakaraang mga balita, nakaraang mga buwan, na ang komunism ay pinasok na nilang reliyon. No, hindi namamalayan ng reliyon na ang komunista ay pumapasok na sa kanila, na sila ay napipenetrate na ng komunismo. Sa Judaism o Judaismo, ito po yung reliyong natawag na monotheistic, ay nabuo ito ng sinaunang Hebreo. Ibig sabihin, ito po yung religion ng mga Hebreo, ng mga Jewish. Ayon sa kanila, ang paglalarawan sa pamamagitan ng paniniwala sa isang o pagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng larawan, maging ang larawan ng Panginoon sa krus, ayon sa kanila, ito po ay paganismong practice, o ito po ay sa madaling salita, ito po ay tuturing nilang idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa Exodus chapter 20 verse 4, binasa natin kanina, ito po yung napansin ko. Sa King James Version, babasa po tayo ng iba't ibang version sa Biblia para mapansin natin ng mas malinaw kung bakit ko po ito naituturo o tinuturo ngayon. Dito po sa Exodus chapter 20 verse 4, King James Version ang aking gagamitin. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Ayan po sabi po ng King James Version. Pagdating sa American Standard Version, ASB, thou shalt not make unto thee a graven image, nor any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Yan po sabi ng American Standard Version. Pagdating naman sa DBT o Darby Bible Translation, thou shalt not make thyself any graven image. Ang aking pong binabasa, Exodus chapter 20 verse 5. Or any shape of what is in the heavens above, or what is in the earth beneath, or what is in the waters under the earth. Pati naman sa God's Word Translation, GWT, never make your own carved idols. Huwag kailanman gumawa ng yung sariling mga inukit na idolo or statutes that represent any creature in the sky, on the earth,
or in the water. Medyo lumilinaw naman siya, bumababaw na siya. Parating sa The Message translation o The Message version ng Biblia. Ang ganito po sabi ng Biblia, no curved gods of any size, shape, or form of anything whatever, whether of that fly or walk or swim. Walang dapat mga inukit ng mga Diyos ng anumang laki, hugis, o anyo ng anumang bagay, aliman sa mga bagay na lumilipad o lumalakad o lumalangoy. So ipinapakita na tinuturo ng Biblia na ipinagbabawal at hindi kinalulugdan ng Diyos o kinapuputan ng Diyos mismo ang mga pagsamba na sinasabi ng Biblia na mga sizes o size, shape, or form of anything whatever, whether of things that fly or walk or swim. Mga lumilipad, mga naglalakad, at mga lumalangoy, yung mga nasa tubig, ay bawal daw tayong gumawa ng anumang anyo, hugis, at sambahin sila. Makapakita po ako sa inyo ng mga halimbawa sa aking pong PowerPoint ng mga hugis o mga form para maintindihan po natin. Ito po yung una, yung hexagon. Ayan. Pangalawa, yung star. Di ba size yan? Shape yan. Madali naman maintindihan yan kasi mga bata nga sa nursery, alam nila yan. Circle, yun, yung bilog, yan ay shape. Pang-apat, yung heart, yan ay shape. Pang-lima, triangle, yan po ay shape. Pang-anim, star, yan po ay shape. At pang-pito, yung cross, yan po ay shape. Huwag na po kayong tumanggi, shape po yan. Bata pa lang tayo, alam na natin yan na yan ay shape, star. Narito po yung pangwalo kong image na ipapakita sa inyo, different types of shape. Ayan po, mapapakita ko po sa inyo. At yung pang-siyam, ito po. Ito yung pinaka gusto ko pong ipapansin sa inyo. Ayaw ng Diyos ng anumang anyo, hugis, ng larawan sa langit, sa lupa, at sa tubig. God hates all types of idolatry. Yan po yung pang-siyam ko na image na ipapakita sa inyo. Ayan po. Sabi dyan, do not become corrupt and make for yourselves an idol. Binasa natin kanina sa Tagalog. Or an image or any shape, whether formed like a man or a woman, or like any animal on earth, or any bird that flies in the air, or like any creature that moves along the ground, of any fish in the waters below. Kaya kung sa simbahan ninyo, o ikaw na Kristiyano, alagad ni Kristo, ay meron kang iniingatan mga image na ganito, hindi po yung kalooban ng Diyos. Basahin mo ang Deuteronomy chapter 4 verse simula mo yung 15 hanggang 19, actually yung ating kaninang binasa. Ayan po yung mga types ng mga idolatry. Andiyan yung mga shape, andiyan yung mga form. Balikan natin. Sabi yan, na hindi ninyo dudungisan ang inyong mga sarili, Tagalog po, o basahin ko uli, sa magitan ng paggawa ng anumang anyo o imahe ng Diyos-Diyosan, lalaki man o babae, hayop na lumalakad o lumilipad. Kaya pansinin ninyo yung mga logo ninyo sa mga simbahan. Baka sablay. Ayan. 18, gumagapang o nakatira sa tubig. 19, at baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan at ang mga bituin, 10 ng buong natatanaw sa langit ay mabuyo ka. Mahikayat ka sa ganda ng
nung makikita mo sa kalangitan, mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran na binahagi ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit. Bakit? Sapagkat sa Exodus chapter 20 verse 3 hanggang 5, ang aking pong ginamit na version ay ang salita ng Diyos. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo na anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag nyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon ninyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Ito pong dahilan, ayaw ng Diyos ng pagsamba sa ibang mga Diyos. Ayaw niya ng idolatry. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati ng mga anak hanggang sa ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Kaya napansin mo, sinisikap nyo naman maging maayos ang buhay ninyo. Pero, mga Gawa 17:29, ang salita ng Diyos pa rin ang aking pong ginamit na version. Dahil dito nga ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos ang ginto, pilak o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Lahat ng iyan, sabihin mo, Pastor, wala naman yan sa church namin. Wala naman kaming idolatry diyon. Tutuloy natin ito. Pansinin mo lang, baka mamaya mapansin mo, baka meron din. Romans chapter 1 verse 17. Sapagkat pinapahayag sa magandang balita kung paano tinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. Ang isang Kristiyano, ang isang taong naglilingkod sa Diyos ng totoo, ang sabi ng Biblia, ang turo ng Biblia, dapat siya nabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Dapat ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Hebreo 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Pag ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw tunay na tagasunod ni Kristo, dapat wala kang pinaglilingkuran o sinasamba o kaya naman ay ginagalang na nakikita. Picture man yan. Naalala ko noon sa Nabotas, meron akong Bible study. Sandali lang po ito. May Bible study po ako. Medyo napunta sa ganito yung paksa, ang topic ko. Hindi nakatiis yung lalaki kasi ang kausap ko na doon yung babae, yung asawa niya. Medyo yung lalaki, medyo matigas eh. Wala namang problema kung ayaw niya. Basta pinapasok ako sa bahay ng asawa, so nagturo ako. Naturo ako sa ribulto. Siguro, umaapo yung kanyang tenga. Narinig niya, hindi maiwasan kasi malakas ang boses ko. Bata pa ako, malakas ako magturo, malakas ang boses ko, kahit walang mic. Mapapakinggan mo yung turo ko. Sunod na pagpunta ko, meron na siyang inimbitahan na isang leader ng reliyon upang ang layunin upang debatihin ako doon sa ribulto. So, nag-Bible study ako, mamaya nagtanong yung lalaki. Sabi niya, meron siya mga binanggit na sa bandang huli, biglang sinabi niya, yung picture na yan, yung ribulto na yan, hindi naman namin sinasamba yan eh. Sabi ko, anong ginagawa ninyo? Lumuluhod kayo dyan. Nananalangin kayo dyan. Yumuyukod kayo dyan, yumuyuko. Ginagalang niya yan, binubuhan niya, binuposisyon niya yan. Sabi niya, ang ginagawa namin dyan ay larawan lamang, inaalala namin ang Diyos. Ginagawa namin yan. Binagyan niya ako ng halimbawa. Sabi niya, ikaw ba, paano mo maalala yung namatay mo ng magulang? Halimbawa, may kamag-anak kang namatay. Paano mo siya maalala? Di ba sa magitan ng picture? Parang may katwiran, no? Parang totoo, no? Pero sa Biblia, hindi pwede yung katwiran ng tao. Sa Biblia, sabi ng Biblia, ang Kristiyano, ang manampalataya ay dapat mabuhay sa pananampalataya. Maglingkod, sumamba sa Diyos na walang nakikita. Sabi ko sa kanya, hindi ko na kailangan ng larawan para hindi ko maalala ang Diyos. Naalala ko lagi ang Diyos.
kahit walang larawan. Kasi nagbabasa ako ng Biblia. Kasi kaya hindi mo naalala ang Diyos kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia, kailangan mo pa ng, kasi sa katamaran kasi ng tao, para lagi niyang maalala ng Diyos, ayaw niya magbasa ng Biblia, ang gawin niya, maglagay na lang siya ng picture para maalala niya ang Diyos. Para mali yun. Yan ay practice ng paganismo. Hebreo 11, 2 at 6, dahil sa pananampalataya, ang mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Sa 6, dahil sa sinumang lumalapit sa Kanya, ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Kung naniniwala ka sa Diyos, dapat maniwala kang may Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Yan ang sabi ng Biblia. Sapagkat sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24, Juan 4:23 hanggang 24, tandaan mo, sabi ni Jesus. Mismo si Jesus nagsasalita dito. Darating ang panahon at narito na nga ang mga tunay na sumasamba, isasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sumamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. Kaya kung gusto mong sambahin ang Diyos, dapat sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Roma 1:21. Sabi ng Biblia, at kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan, man lang sa halip ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. 22, nagmamarunong sila, yan, nagmamagaling. Pero lumitaw na sila yung mga mangmang. 25, ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilika ang siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ito po yung practice ng paganismo. Instead na sambahin ang Diyos na hindi nakikita, ang sinasamba ay yung mga nilikha na nakikita. Deuteronomy 7:27 verse 15. Pakinggan nyo ito mga Kristiyano, importante ito, dito na tayo. Sabi ko kanina, ang simbahan, ang iglesia, kahit yung mga Christian churches ay unti-unting pinapasok ng paganismo. Deuteronomy 27 verse 15 o Deuteronomio 27:15. Sumpain ang taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubuo, bagay na karumaldumal sa Panginoon na gawa ng mga kamay na manggagawa at inilagay sa dakong lihim. Itinabi, nilagay sa dakong lihim. At ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, siya nawa. Okay, meron po akong image na papakita sa inyo. Meron diyang necklace at meron diyang pako. Ayan. Kung bakit sinabi kanina na unti-unting pinapasok ang simbahan, ang iglesia ng Panginoon, ng paganismo, merong isang practice akong nasumpungan dito sa Quezon City. Alam nyo na ito kasi laganap na ito. At marami na rin mga churches na napasok nito. Yung G12. Alam niyo ba kung bakit? Ang G12, 3 araw yan na natawag nilang parang ano yan, parang pagtuturo o retreat. Yan ay hinango sa 3 dias. Yung 3 dias, alam po ito ng mga nasa Katolik kasi ako po ay dating naging kursilista. 3 days po kaming inilagay sa isang lugar, tawag dito, winarantin, at araw-araw kami nakikinig ng salita ng Diyos. Tinuturuan kami iba't ibang turo, iba't ibang aral, iba't ibang paksa. At pagkatapos nun, darating kami sa punto, yung pinaka-highlight, yung natawag nilang swimming. Ayan. Sa swimming po, ang mangyayari doon, hindi ka tatalon sa swimming pool talaga, kundi sa sahig. Doon maglulupasay ka, iiyak ka. Kasi nasa harap mo yung krus na malaki. Ang ibang style ng iba, merong ilaw, merong tawag dito para nakasilaw siya. Ang iba merong mga bulaklak, ang iba-ibang style ng mga ginagawa ng charismatic. Nagulat ako nung ako mapunta dito sa Quezon City. Meron napuntahan ng isang simbahan. Maasa ako na yung simbahan na ito ay hindi ito papraktisin kasi alam ko ang pinanggalingan ng pastor ay galing sa pinanggalingan ko, no? Ang pastor namin isa dati, Pastor Sammy,
Magandang gabi po, Pastor Sammy. Hanggang ngayon po, kinikilala ko po kayong pastor. No? Naging bunga po ako ng inyong pong ministeryo sa Cubao. Nagulat ako kasi itong church na ito, pinapractice doon yung tinatawag nilang G12. Pagtapos ng practice na yon, iyak yung mga miyembro doon, iyak sila sa harapan ng krus. At pagkatapos ng service na yon, hindi nang iyakan na. Merong iba mga sumuka. Pag hindi ka sumuka, hindi ka napuspos, hindi ka napalaya. Ganon ang practice. Bibigyan kayo ng necklace na krus, maliit, parang kwintas. At yung iba naman, ibang simbahan naman, pako naman ang binibigay. Ang ginagawa ng mga Kristiyano, kaya may mga Kristiyano ngayon, meron silang mga tinatabing mga pako. Meron silang mga tinabing mga maliit na krus. Ginagawa nilang pampaswerte. Pinamo Kristiyano ka na, may pampaswerte ka pa. Kristiyano ka na, meron ka pang imahen, meron ka pang shape na tinatago. Sabi ng Deuteronomy 27 verse 15, babasahin ko po yan, ang salita ng Diyos ang gagamitin kong version. Sumpain ang taong gagawa ng anumang mga Diyos-Diyosan na gawa sa bato o tanso at sasabihin, ito kahit palihim sapagkat kinasusuklaman ng Panginoon ng Diyos-Diyos ang ginawa ng tao at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Kaya yung tinatago mo dyan na pako, ako marami akong pako, pero hindi ko ganun pag-iingat. No? Ginagamit ko pagka na ginagawa ko sa bahay. May tinatago kang maliit na krus, na necklace, o kahit na krus na maliit. Bakit ka meron yan? Ano bang turo sa'yo ng pastor mo? Larawan niya na si Jesus ay ipinako sa krus, at gusto mo laging maalala na pinahirapan si Kristo sa krus, gusto mo maalala lagi, kawawa naman si Kristo sa'yo. Gusto mo lagi na naghihirap si Kristo. Gusto mo lagi siyang naaalala. Ang dapat maalala mo, tama yun, naalala mo na si Jesus ay naghirap sa krus, pero dapat laging maalala si Jesus ay muling nabuhay. Hindi siya nanatiling patay. Kaya ibang mga reliyon ayaw maniwala na ang Kristo ay Diyos. Paano masasabi na ang Diyos mapako sa krus, mamatay? Kasi pinapractice natin hanggang ngayon. Pinagdidiinan natin hanggang ngayon. Ang Diyos ay namatay. Walang Diyos na namatay. Ang namatay ay nagkatawang tao. Kaya doon sa mga meron kayong iniingatang pako na binigay sa inyo ng pastor ninyo o kaya maliit na krus, itapon nyo yan. Huwag itapon, bakbulutin ng iba. Kung itatapon nyo yan, sigurado hindi makukuha. Bago kayo itapon yan, magsisi kayo. Kung kailan kayo naging Kristiyano, unti-unti mapayag kayo na kayo ay mag-practice ng paganismo. Alam niyo kung bakit ako ganito? Ikaw ba naman magkaroon ng pastor dati na Mingging Mores at Sammy Mores? Samahan mo pa ng Jerry Mores. Tapos, paalagaan ka pa kay Remy Marcelino, ay nako. Ewan ko lang kung anong pagkahubog ang mabubuo sa iyo. Kaya doon sa mga Kristiyano, sabi niyo na sa totoong iglesia ka, Kristiyano ka, alagad ka ni Kristo, pero meron kang iniingatang pako, nabigay sa iyo ng pastor mo, magsisi ka. Ikaw ng pastor ka, nadaya ka ng G12, magsisi ka. Siguro pinahintulot ng Diyos na magkursilista ako nung ako hindi pa Kristiyano para malaman ko. Kasi merong papraktisin, balang araw, na itong tinatawag nilang 3 Dias. Hindi po ako galit. Galit po ako doon sa paganismo na unti-unting gustong pumasok sa simbahan. Kita mo yung mga simbahan ngayon, hindi nila masabi na isang altar ay pag walang krus. Pag walang krus, hindi na matawag na altar. Yung pinuntahan ko na simbahan, dati meron pong krus yun sa altar. Hindi ako pumayag, pinaalis ko yun. Dati may ilaw pa yun, meron pa yung Christmas light, no, para makita yung shape. Para pagka nanalangin ka, nakaharap ka, doon kitang-kita mo. Alam mo yung nakikita ko sa mga miyembro, lalo na yung mga bagong miyembro, si simple yun, pupunta sa altar, hahawak doon sa krus. Tapos yung no, ay nako. Ewan ko ba? Ba't pinapayagan ninyo
na ang iglesia ay pasukin ng paganismo, ng idolatry. Natanggal ko yun. Hindi ako ang pastor doon, pero natanggal ko yun. Eh kung ayaw niya, alis na lang ako. Pinatanggal naman. Kasi saan ako mapunta, naninindigan ako, pag nakita ko na tama ako, pag nakita ko na sinasabi ng salita ng Diyos, ay sabi ng Biblia, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Sino ang mga ngaral ng totoo? Eh pastor, kasi pagka nag-membro ka ng G12, madaling tumami. 12-12, 12-12. Dami. Sabi nga ng isang lalaki sa church na sa labas, sabi niya, pastor, gusto mong dumami? Ang babae pala nagsabi sa akin, gusto mong dumami? Maganda rito magkandak ng G12. Madali magpadami. Alam niyo po kung bakit mabilis dumami? Kasi ang tao, ang Pilipino, may kalikasan kasing pagano. Ang gusto ng tao, palagi meron nakikitang sinasamba. No, hindi mo yan kayang paiyakin kapag wala yan nakita na sa altar, na krus o anumang imahe na nagalarawan sa Diyos. Alisin mo yan. Doon ka makakita ng mga Kristiyanong tunay na sumasamba. Kaya yung pinanggalingan ko na Victory Chapel, salamat sa Victory Chapel, wala dong krus. Punta ka sa ibang simbahan, ng mga altar nila, may mga krus, may mga ilaw pa, may mga bulaklak. Sabi nga ni Pastor Mingging, paano kung si Kristo namatay? Sa selya elektrika, hindi sa krus. Anong ibibitin mo dyan? Upuan? Hindi po ako galit. Nangangaral po ako ng katotohanan. Ito po ang salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit po ito ngayon pinangaral? Kasi sa Biyernes yata, ay alam naman natin, ay ano naman, nalulungkot na naman ang Diyos sa Pilipinas dahil karamihan ng mga Pilipino ay sasamba sa Diyos-Diyosan. Wala pong Black Nazarene sa Biblia. Meron akong nakita sa Biblia, Nazarene. Pero Black Nazarene, wala akong nakita. Sa aking pagkatapos, ito pong babasahin ko. Ito po yung napansin ni Pablo. Sa mga gawa, 17:22 hanggang 30. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang reliyoso. Ito sabi ni Pablo. 23, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Marami ngayon, hindi pa nila kilala ang kanilang Diyos. Dahil kung kilala mo ang Diyos mo, hindi ka sasamba sa shape, sa form, hindi ka sasamba sa mga hugis, anyo, o anumang nilika ng tao. Yaon nga ang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo ibinabalita ko. 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na narito, siya palibas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi po naanahan ang Diyos sa mga templo o sa mga altar na ginawa ng tao, sapagkat ang Diyos ay tumatahan sa iyo at sa akin. At huwag mong hayaan na yung templong yan ay dungisan. 25, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. 26, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na tinakda ng kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. 27, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila at siya'y masumpungan bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. 28, sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao na ginagaya ng sinasabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula. Sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi, ito po yung kasabihan na sinasabi ng marami, na lahat tayo ay anak ng Diyos.
lahi ng Diyos. Kaya sabi sa 29, yamang tayo ngay lahi ng Diyos. O sa isang version, yamang tayo yung mga anak ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. 30. Ito po yung aking pong panghuli pagkatapos. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Katapat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao. Magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Magsisi po tayo. Magsisi ka. Kung sa pangangaral ngayon, sa pagtuturo ngayon, napansin mo na meron kang ginagawa na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pastor, hindi ko po pinapansin, hindi ko po yun napansin, hindi ko po yun sinasadya. Alam ng Diyos yun, hindi mo sinasadya sa puso mo. Pero dahil nalaman mo na ngayon, sabi ng Biblia, kung kailan mo napakinggan ang salita ng Diyos, tumugon ka. Sa pagkatandaan natin, hindi mo hawak ang iyong buhay. Panahon na, patumindig tayo sa katotohanan. Pag sinabing Kristiyano ka, pag sinabing alagad ka, nabubuhay ka sa pananampalataya. Hindi ka nabubuhay sa nakikita, kaya dapat wala ka nang iniingatan. Tatago ka pa ng shape dyan, pati pako. Mga pastor na to. Tapusin na natin to. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po Diyos. Salamat po sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami, O Diyos. Huwag mo pong hayaan na magmatigas ang aming puso. Bagkus, Panginoon, palambutin mo ito, Panginoon, sa magitan ng iyong salita at ng katotohanan. Amang manal, huwag nilang tingnan ang aking kalagayan na ako ang nagtuturo nito, Panginoon, at kanila itong mapakinggan, Panginoon Diyos. Bagkus, ang iyong salita ang mag-penetrate sa kanilang mga puso at humimok sa kanila sa pagsisisi at pagbabago ng pag-iisip. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo pang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos.